Because sinabi ni President Bongbong Marcos, we cannot rush these cases. Sabi niya, we have to follow due process. Well, una, siguro sagutin ko yung we cannot rush. Ang isang ghost project, hindi mo irarush. Anong kailangan mong dokumento para hindi kasuhan yung ghost projects? Di ba mayroong 428 na Yes. ghost projects? Filean mo na ng kaso, ghost projects eh. Di ba? I mean, common sense lang yun. It's Hindi mo obvious kailangan eh. ng forensic doon, no? O, pangalawa, tandaan mo, yung sinabi ni Angelo, no? 91 days na tayo since July 28. Wala tayong nakikitang nakakasuhan o pinailan man lamang na congressman o senador. Ang parating kwinakuan ang mga district engineers. Right. Yes. Pero hanggang doon lang. Bakit? Yun ang tanong ko. 91 days na-declare na ghost projects ito. Bakit hindi nyo habulin na yung ghost projects? Para malaman natin sino ang nag-encash ng pera at bakit walang proyekto. Ganun lang common-sensical, eh, no? So, maraming, ang nakakalungkot dito, nasa 91 days tayo, tahimik ang ICI kasi daw inaayos nila yung kanilang rules for what Live they call this, streaming. making it public, no? ICI. Tahimik ang Senado dahil ngayon lang sa history kayo, pareho kayong I guess reported from the Senate. Ngayon lang tayo nagkaroon ng Senate Blue Ribbon Committee chair na nag-resign, pagkatapos babalik. Tapos yung gagawin niya, ina-announce na niya. Tapos sa House, wala na. So tahimik na. Tahimik in the forefront. Right. Ano nangyayari sa mahiya naman kayo? Right, 'Di ba? Tayo naghihintay kasi taxes natin maraming galit. At yung mga maraming binayad na taxes, mas lalong nagagalit kasi mayroong balita na tataasan daw ang VAT. Yes, I mean, ang daming mga permutations ng balita na hindi maganda sa taxpayers. Alam mo, ang nakakalungkot dito, yung middle class revolt, huwag niyong hintayin. That's right. Kasi yung middle class talagang pigang-piga na eh. Yung mahihirap na andyan, merong safety nets yan. Pero yung ang middle class, walang safety nets yan. Nagbabayad para magandang serbisyo, pero anong nangyayari?